Makakalaban nga ng Oklahoma City Thunder sa second round itong Dallas Mavericks ni Luka Doncic at Kyrie Irving, veterano laban sa mga batang player, sino kaya sa kanila ang mananalo sa laban? Nang makumplito ng Oklahoma City Thunder ang isang sweep sa New Orleans Pelicans, sila ang naging pinakabatang koponan ng NBA na nanalo sa isang playoff series, ayon yan sa ESPN. Dahil ang pinakamaraming manlalaro ng OKC o ang mga may edad na halos hindi nakagawa ng malakas na laro para sa koponan, tanging ang mga batang core lang ang gumawa ng mabuti upang ang koponan ay dinala sa tuktok, nagawa ng Thunder na manalo ng 4 na laro sa playoff sa average na 15.8 points per game na may isang basket lamang mula sa isang manlalaro na mas matanda sa edad na 25 taong gulang. Pinapangunahan ngayon ang koponan ni Shai Gilgeous-Alexander at Chet Holmgren at ang iba pa na mga batang manlalaro. Sa isang liga kung saan ang mga nangungunang contenders na naging all-in ay maagang nagpakitang gilas, isang nakakatakot na hinaharap ang naghihintay sa natitirang bahagi ng liga, dahil ang Thunder ay mayroon pa ring hanggang 7 first-round pick na nagmumula sa iba pang mga koponan sa pagitan ngayon at sa 2030, kasama ang iba't ibang opsyon para ipagpalit ang kanilang mga first round na pinili para sa mga mas mabuting hinaharap. Sa susunod na season may kakayahan ang Oklahoma City Thunder na gumawa ng hakbang upang kumuha ng iba pang manlalaro na maging angkop para sa mga batang core, at makuha ang tila timpla para sa pag-abot ng kampyonato. Ang Thunder ay pinamumunuan ng mga batang manlalaro at isa sa pinakamahusay na manlalaro ng NBA na isang MVP candidate na si Shai Gilgeous-Alexander, at ipinagmamalaki rin nila ang mga sumisikat na iba pang young star na sina Chet Holmgren at Jalen Williams, na nagtapos sa ika-4 sa Most Improved Player voting. Ang mga nakaraang pagtakbo ay hindi na isalin sa mga pamagat ng ang Oklahoma City ay naging pinakabatang koponan na nanalo sa isang playoff series sa kasaysayan ng NBA, at isa sa masasabing nagdala sa Thunder bilang mga batang manlalaro noon na nakaabot sa postseason, itong batang Big Three na sina Kevin Durant, James Harden at Russell Westbrook. Ang huling batang Oklahoma City core ay marahil ang pinakamahusay na paghahambing para sa bersyon na ito ng Thunder. Kung tutusin, hindi lang ipinagmamalaki ng Thunder ang dalawang pinakabatang koponan na nanalo sa isang serye ng playoff, kundi pati na rin ang tagumpay mula noong panahon ng pagsasanib puwersa ng mga young star player. Ang dating grupo ng Oklahoma City na pinamumunuan ng mga MVP na sina Kevin Durant, James Harden at Russell Westbrook ay mas bata pa nang matalo sila noong 2010 opening round sa two-time defending champion na Los Angeles Lakers. Sa magkasunod na season nang maabot ng Thunder ang Conference Finals noong 2011 kasama ang 4 na nangungunang scorers ng koponan na sina Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook at Serge Ibaka na lahat yun ay nag-edad ng 22 years old pa lang o mas bata pa. Ang isang titulo noon ay mailap para sa kanila dahil hindi man lang sila nakatikim ng kampyonato na tinalo noon sila sa NBA Finals ng Miami Heat. Ang pagkatalo ng Thunder sa Miami Heat sa finals ay ang huling laro ni Harden sa Oklahoma City, gayunpaman, at ang Durant-Westbrook core ay hindi na muling nakarating sa finals at pagkatapos nun umalis si Durant at pumunta para sa Golden State Warriors sa libreng ahensya. Sa pagkakataong ito, ang Thunder ay mas mahusay na nakaposisyon upang magpatuloy sa pagdaragdag sa paligid ng kanilang mga young star player sa halip na mawala ang mga ito, tulad na nangyari dati na nagkawatak-watak lamang at nasayang ang nabuo na Big Three ng mga young star player. Sa ngayon ang Oklahoma City Thunder ay may magandang senyales para sa hinaharap, at sa ngayon nakuha pa nila ang top seeded sa pangunguna ngayon ng mga batang core, at makakaharap na nila ang Dallas Mavericks.